Magandang araw po sa inyong lahat. Kung ayaw niyo po mahirapan sa pag-aaral po ng English, maaari niyo pong gamitin ito para humusay po agad kayo na kung saan po ay lagi niyo rin po magagamit. Okay? At napakarami niyo pong magagawang mga mensahe po sa English. Gamit lamang po itong ating lesson na ito. Okay? Kaya sana po tapusin niyo. So, ang aking ituturo po sa inyo ay itong salita na laging ginagamit. At ito po ay walang iba kundi ito pong medyo na maaari po nating i-English bilang a little bit. Okay? Tapos yung ito, yan yung it. Okay? Halimbawa, medyo malagkit ito. Kapag in-English po natin yan, it is a little bit sticky. Pag ang gusto nyong sabihin ay medyo masikip ito, yan gamit na gamit. Lalo-lalo na kapag kayo ay bumibili ng damit, nagsusukat kayo, di ba? Medyo masikip ito. It is a little bit tight. Kung maluwag naman, edi ito ang gamitin nyo, itong loose. Medyo maluwag ito. It is a little bit loose. Okay? Kung nadadalian naman po kayo dun sa inyong ginawa, pwede yung sabihin ay medyo madali ito. Kung medyo nadadalian po kayo, di ba? It is a little bit easy. Kung medyo namumurahan po kayo dun sa bagay na binili nyo, pwede nyo sabihin ay medyo mura ito. It is a little bit cheap. Kung mahal, medyo mahal ito. It is a little bit expensive. So kung mapapansin nyo, itong aking itinuturo sa inyo ay gamitin na gamitin. Diba? At dinamihan ko na po yung mga salitang pwede nyong magamit. Okay? At ito pong mga salitang ito ay mga salitang naglalarawan po dun sa bagay na itinuturo nyo gamit ang ito. Na kunyari po itong mura, kunyari ay yung itinuturo nyo na bagay gamit ang ito ay laptop, medyo mura po, di ba? Kung gusto nyong sabihin ay medyo mura ito, yung laptop na itinuturo nyo, edi ito, i-English nyo lang ng it is a little bit cheap. Okay? Kung medyo nabibigatan po kayo doon sa bagay, edi ito, medyo mabigat ito. It is a little bit heavy. Okay? So, ang tawag po dito sa malagkit hanggang dito sa makalat na inilalarawan nga po natin, ginagamit po natin panlarawan sa bagay ay adjective. Yung po ang tawag sa English. Okay? At ang adjective po ay pwede pong i-modify. O kaya, ang ibig sabihin ng modify ay bigyan ng dagdag na impormasyon. Okay? Pwede po ang adjective dagdagan ng impormasyon gamit po itong a little bit na sa Tagalog ay medyo. Na pag yan ay pinag-aralan nyo sa English grammar, ang tawag po dito ay adverb. Itong a little bit o a little bit. Okay, bali ang adverb po may karapatan na magdagdag impormasyon sa adjective. So itong a little bit, dinadagdagan niya ng impormasyon itong adjectives natin na malagkit hanggang dito sa makalat. Okay po? Ngayon, may magtatanong dyan, bakit yung is ay hindi nyo tinranslate sa Tagalog? Okay? Bali, ang explanation po dyan ay iba po ang batas ng Tagalog sa English. Okay? So, itong medyo, tapos plus adjective, plus ito, pwede na yan sa Tagalog. Pero pag in-English nyo po yan, meron po tayong sinusunod na pattern. Okay? Na kung saan ay kailangan nang ilagay nyo muna ay pinag-uusapan.
Alin ba dito ang pinag-uusapan natin dito sa medyo blank ito? Di ba itong salita na ito? Yan ang ating pinag-uusapan. May bagay tayong pinag-uusapan na itinuturo nyo gamit ang ito. So, yan yung dapat nyong iuna sa inyong English sentence o ginagawang mensahe sa English. E di yan, it. Tapos, ang batas po sa English grammar, dapat ang isusunod nyo ay verb. So, kasasabi ko lang, itong a little bit o medyo adverb po yan. Samantalang itong sticky hanggang dito sa messy, adjective naman po yan, hindi verb. Diba? So, lagi ko itinuturo sa inyo ang kapareha po ng it pagpatungkol sa verb at yan ay walang iba kundi is o was. Okay? Is po para sabihin sa inyong kausap na pang ngayon na impormasyon ang inyong ibinibigay. Was naman pag pang noon na impormasyon ang inyong ibinibigay. So, ang ibig lang sabihin, gumamit tayo ng is, pang ngayon yan. Pag sinabi kong medyo mura ito, ngayon ay mura yung bagay. Okay? Ngayon, sa kasalukuyan. Pero pag sinabi kong it was a little bit cheap, dati, medyo mura yung bagay na iyon. Pero ngayon, hindi po natin alam kung mura pa o hindi na. Yun po. So, yun ang gamit ng is at saka was na maaaring i-partner sa it na isang verb. Okay? So, tandaan nyo na ang pattern po natin dito ay subject plus verb na linking verb. Ang tawag po kasi dito sa is ay linking verb. Is or was, kayo na lang po bahala. Tapos adverb, tapos adjective. Ayun po, yung pattern na ginamit ko para makabuo po tayo ng mensahe sa English na gamit na gamit. Kaya sana pag-aralan nyo po ito para gumaling po agad kayo. Bali, marami pang pwede tayo may dagdag na adjective dito po sa lesson natin ito. Pero gusto ko kayo naman ang magdagdag. Okay, basta siguraduhin nyo lang yung salita na inyong idadagdag ay adjective. So makikita nyo po yan sa dictionary. Pag tiningnan nyo yung sticky na salita sa dictionary, ang ibibigay sa inyo ng dictionary ay adjective. Ganon din ang tight, loose, rough, smooth, soft, hard. Tapos hard din. Yung hard na isa, matigas. Yung isang hard naman ay mahirap. So tandaan nyo rin yan. Malaking tulong yan sa inyo. Okay, yung messy, makalat, puro adjectives po yan. So, dapat ang ilalagay nyo dyan ay adjective para maging tama yung inyong ginagawang English na mensahe gamit itong ating lesson na ito. Kaya naman po, sana pag-aralan nyo at tandaan nyo na rin po itong mga adjectives natin para marami po kayong alam ng mga salita na panggamit po dito sa ating pattern. Okay? So, para sa akin, kahit baguhan po, gagaling po gamit po itong ating aralin. Kaya sana naman po, may share naman po sa iba. Diba? Para makatulong din sa iba at syempre matulungan din naman po ang ating page para dumami naman po tayo. Okay po?